Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday ulit, August 24, 2026. Medyo sumipa kanina umaga yung index natin pero binawian din siya. Pero anyway, nag-close pa rin naman siya ng berde for today's trading natin. So, nag-up tayo ng 0.21% and then nag-close tayo ng 6,251.38. So, net foreign sale pero malit lang. 82.3 million net foreign sale. And then, namayagpag sa galaw natin for today's trading natin, syempre, yung mga mining stocks natin. So, nanguna pa rin itong si ACR natin. Di ba, sabi is meron siyang mga mining related na assets or meron siyang mga hawak na related sa mining nga. So, puro mining stocks yung malakas na gumalaw. APX, PX, sina LC, hindi na lang natin nasama dito. And then the rest yung mga nag-trending, si Tugs, di ba, gumagalaw pa rin to. Last week, Petron, medyo makiat ng konti. And then si Emperador, parang sa ano to uh, parang sa MSCI rebalancing yata to. Kaya medyo umakyat din siya for today's trading natin. So sa global markets, umakyat nung Friday si US market. So yung futures niya ngayon medyo mapula. So sinusundan ngayon ni Europe stocks yung ating US future. So mapula din siya. And then mix yung galawan ng bandang Asian market. So may malakas na nagberde and then meron din malakas na mga drops sa Asia markets. So sa cryptocurrency, so nag-steady sa 77K si Bitcoin. So medyo maganda pa rin yung galaw ng mga cryptocurrencies natin. Okay? So balik tayo dito. Walang masyadong bagyo dito sa ano no. Pero prediction is bandang north yata yung yung bagyo natin. Okay. So nanguna sa listahan ulit natin si Alson. ACR nag-up siya ng 15.38% nga. So sumisipa. So meron siyang 357K net foreign sell. And then si Tugs nabuhay ulit 13.99%. So pwedeng balik-balikan itong mga to. No? Negative 996K net foreign sell. Pero nagbababaan sina FGen ngayon, di ba? So yung mga Lopez stocks natin. Tapos si Felix Mining, plus 7.1%. Malakas din. Gapap yata ito mga to. So negative 3.59 million net foreign sell. And then si Petron Corporation, plus 4.82%. So medyo nag-bounce ng konti. Plus 8K net foreign buy. APX mining plus 4.36%. Parang gapak din to. 12 million net foreign sell and then si Emperador nga may good news siya. So nag-up ng 4.26% and then meron siyang 1.36 million net foreign buy. Okay? So at least gumagalaw pa rin yung mining stocks natin. Okay? So disclaimer pa rin, so mga bago sa channel natin as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating YouTube, Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka or kung gusto mo join ka dito sa trading group. So maraming salamat pa rin sa mga viewers sa market, di ba? Kahit medyo ghost month pa rin tayo sa mga blue chips. Check mo na lang yan, mga company reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, mga risk management, and basic learnings po dito sa PSE market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs. Ano kayang good news ng crypto? Umabot kaya siya ng 100K ulit. Tapos social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts. So check mo na lang yan. Or dito sa Facebook page natin na Palabi Traders. Yan, follow mo na lang. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung balita ni Emperador dito sa mga repost natin. Okay. So may summary na yung market natin. So kahit pa paano, maliit lang yung net foreign sell. Pero diretso pa rin, no? Net foreign sell pa rin naman. So 82 million net foreign sell tayo. Tapos, ang kumita talaga for today is mining pa rin. So kung napansin nyo, yung gold price, steady na umakyat na naman. So
19% yung galawan for today. So siya yung panalo. Followed by services, 0.51%. So namula ngayon si industrial, negative 0.39 at saka si finance, negative 0.23%. Okay? So yun po yung galawan. So yung mga losers muna, tignan natin. So Bloom, yun sa may volume FGen, minus 6% si Bloom, binawian naman, no? Minus 5.51. So mga Lopez ngayon bumagsak, minus 5.47%. Si Hinebra San Miguel nag-drop 3%, and then ABS-CBN minus 3.62%. So pullback muna siguro doon. Tapos pag medyo na pullback si mining, balikan ulit sa mga Lopez stocks. So ito yung pinaka FTSE pala, hindi MSCI, yung pinaka-catalyst kay Emperador natin. So re-enters FTSE Global Equity Index as a small cap constituent following FTSE semi-annual index review. Ayan, so meron siyang good news kahit paano. Villar Empire fights to regain footing at as 320 billion in stocks stay frozen. So, anong stock to naka-frozen sa kanya? Okay. So, hindi pa rin tapos yata yung kaso nito. Okay? Tapos sa first up na market natin, sino bang gumagalaw kanina? Mga mining talaga. APX, PX, TUGS, FCG, gumalaw din pala. Ewan ko lang kung naging maganda yung closing nito. 7.81%. Pati si Aslag, may follow-up. 7.08%. Tsaka si Pitron. Okay? So, yun yung mga winners na first up. So, Emperador pa rin returns to FTSE Global Index in boost for foreign investors. Okay? So, yun yung galawan nila. Rojas, RCI signs 1.9 billion omnibus loan and security agreement with China Bank. ECR jumps 10%. So, eto na. Ayan yung catalyst. Holding minority stake in the massive Tampakan Copper Gold. Ayan. So, yun naman pala. South Cotabato. So, yun. Yung kanyang asset na related sa mining. So, si DHI naka-trading hold yata. Parang hindi kasama sa gumalaw. Okay? Converge, Emperador ulit, share buyback, URC, OPM, Rojas, baka ito na naman yung susunod, no? RCI na pipitikin. Peso, may move sideways. Tapos, anong balita sa global? Wala yata, no? Wala. So, wala siyang news sa US at saka sa Iran. Has anticipated massive valuation, which is exactly when the stock rallied 1,000% to reach 15, awaiting the swap ratio. Okay? So, yan, di ba? Tapos, si AT, di ba, mag-exit doon. Pupunta dito kay DHI, yung mga shares. Ayala Land will bring macro stores to 4 mixed-use states. FGen declined last week as investors took profits. 7-Eleven, rapid expansion of mini marts and hard discounters poses no material threat to 7-Eleven. Tapos si Tel, Smart retain is mobile video performance. Aslag, pursuing new renewable energy investments kasi gumagalaw din siya. Tapos, okay, is merging with Indophil and Sonar, capturing 100% control of 11 trillion Tampakan. So, yung Tampakan Copper Gold Mine ang mainit-init pala sa usapan ngayon. Ayan. So, kaya kasama si ACR natin. Top line, expanded light fuels beyond Cebu. And then, another long weekends na naman tayo. No, kailan ba yon? August 21. Sa Monday, alam ko, di ba? Next Monday, holiday ulit tayo. So, long weekends na naman po. Abangan natin yan. Okay? BRIT, may annual stockholders meeting. Ano pa? And then yung last week na post natin. Okay? So, yun po yung mga balita na meron dito sa market. So, Emperador, no? Emperador at saka si Tampakan Gold Mine projects natin. Okay? So, patalastas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Visit mo na lang yung ating Patreon channel. Okay? So, punta tayo dito sa index.
Okay, lumalaban yung index natin ha. So pero ako bearish pa rin ako sa mga blue chips kasi yung mga gumagalaw is yan yung magte-trending lang. Lopez, mining, siyo pa ba? Tech stocks, di ba? Paxilica. So yun yung mga madalas pag-usapan. So anyway, good. Kasi medyo gumagalaw kahit pa paano. So lumalaban siya dito sa below ng RSI 50 pero bearish pa rin yung ibang indicators natin. Okay? So hopefully bukas may net buy na. Pero kung aabutan na naman ng weekends, asahan mo na may pullback na naman tayo siguro. Ayan, so 82 million net foreign sell and then 6,251. So up tayo ng 0.21%. Okay? So punta tayo sa mga winners. Si ACR nga po na una. Ayan, lakas ah. So nag-breakout na siya. Dire-diretso na. Okay? So 15%. Lalaki ng volume. Oh. Tapos pati si Ma pala. Ayan, di natin na isama to pero pumitik din siya ng 15%. Si Tugs, 13.99. Taas ni Tugs, oh. And then yung ba, MAB, meron din, may volume din siya. So same lang, 13%. Felix Mining, 7.1. Ito, ang ganda ni Felix Mining. Oh, nakabalik na. So panalo yung mga nag-cost averaging kay Felix Mining. Tapos 7%. Tapos si Petron, 4.8. Yan. Hopefully recovery. Benguet Corporation, ayan, buhay din. At bumabagyo, no? Buhay yung mga mining natin. 4.57%. Apex Mining, 4.36. Halos nakabalik na sila. Tapos si Emperador, 4.26. Pero basag-basag pala yung galaw ni Emperador natin. Anyway, may good news kasi. And then si Lipanto, yan. 3.4, Aslag 3.5. FCG, di ba? So, buhay na buhay si FCG. Pinipitik 3%. Okay? So, sa losers naman, mga Lopez stocks nga. So, nakita natin, tsaka si Bloom. Ayan, FGen, minus 6%. Nahirapan mag-breakout. Tapos si Bloom, minus 5.5. Si Now, walang volume. Si GSMI, minus 3.86. And then si Monde, minus 3.66. So, grabe na rin yung drop ni Ginebra San Miguel, oh. Pero ang dami pa lang dividends nito, no? So mga 1.5 siguro to 2% yung average na dividends natin sa kanya. Okay? Yung nga lang pababa. So yun lang po yung mga major na movers dito sa market. Silip tayo sa global market. Okay, sumapula mamaya si US. S&P futures minus 0.21, the futures minus 0.08, Nasdaq futures minus 0.71%. Okay? So, ito ng Friday yan. Ngayon, European stocks, mix, pero mas marami yung mapula. And then, Asian markets, parang mas marami na yung mapula ngayon. Yan. Tapos, sa cryptocurrency, ito panalo yung mga traders natin dito. Malakas siya, no? So, 77K pa rin si Bitcoin, 2.4K si Ethereum, BNB, 700 na pala. XRP, ito, halos 40% ang inakyat na ito. 1.48 Sol, 94, and then si Dodge 0.09. Okay? Pwede na kayo magbenta. Ayan, baka umabot na naman ng 100K si Bitcoin natin. So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin na ulit natin si Alson. Panalo yung mga nandito sa kanya. So lakas ng sipa. So nag-86 na yung RSI overbought. Watch out na lang sa mga mahilig sa overbought pero sumisipa nga. So lalaki din ang volume niya. Oh. So nag-launch si Alsons natin ng 1.2 and then up siya ngayon ng 15.38%. Okay? So 357K net foreign sale. So meron ba dito ulit sa bandang kaliwa or exponential na lang tayo? Meron naman. Okay. So may resistance X. Abot na ba tayo dito? 1.6. So currently nasa resistance pero kung sisipa, tignan natin yung exponential Fibonacci.
Kasi medyo, ayan, no, exponential. So, sakto lang, no? Okay, pares lang. Tapos, pinaka-support niya dito sa gap area. Okay, tanggalin ko to. And then, ito yung sinasabi niya na range natin. Okay, so exponential lahat, yung RSI at saka MACD formation. Galing naman ng mga ano. So, 5% dividends yan. Tapos, sa 2 days na ginalaw natin sa kanya, lakas, 50%. Yung inakyat ni ACR natin. Okay? So, hanap-hanap ulit tayo ng mga ano. Hindi pa gumagalaw kung meron pa hindi gumagalaw na mining stocks na related sa Tampakan gold mine. Okay? So, next, congrats po, si Tugs. Wala namang catalyst si Tugs, pero market din siya. Ayan. So, lakas ng sipa. Earnings to, di ba? Earnings. Oh, okay. Maganda yung earnings niya kahit papaano. So, lampas-lampasan na tayo dito. Hindi na rin yan. Kaliwa ulit tayo. Okay. So, meron siya dito. May tinatarget siya around 1 point. Bago mag-DOS, no? Okay. So, congrats na lang. Kung meron ka, and then pinaka-support is dito. Malaki yung range natin. So, from 1.3 to 1.95. Okay? Hopefully, gumalaw siya. So, hanggang dyan sa area na yan. Kasi lampasan na siya dito sa previous trend channel po niya. Yun lang. Parehas ni ACR. Ayan. Ingat-ingat na lang kasi overbought din siya. Nasa RSI 84 na po. Okay? So, kaya lang kasi hindi natin maiiwasan na sumipa talaga. No? So, nag-close siya 1.63 up ng 13.99% and then 900K net foreign sell. Okay? Next, Felix Mining. Sa mga mahilig sa mining stocks pa rin. So, gumala ulit siya. So, yun na. So, kasi maganda yung gold saglit. Bisitahin natin yung gold. Diretso yung galaw niya Ayan Ba, gold yan Gold USD. So, nag-break out sa MA100 and then hindi pa rin siya bumabagsak. So, sabayan mo na lang. Sabayan na lang natin yung galaw niya. Okay? So, pinaka-range natin dito. So, ito yung gusto niyang puntahan ulit. Yan, lalo na kung gumalaw ulit si Gold, then most likely sisipa pa rin ito mga to. Okay? Overbought din siya, RSI 75. Pero kung medyo na epitski ka last time, so makakalaya na. Ayan, laki na rin. Halos 50% na rin yung o 59% yung inakyat niya mula dito sa below ng MA20 na breakout niya last time. Okay? So, nag-close siya 11.46 up ng 7.1% and negative 3.59 million net foreign sell. So, bullish pa rin lahat ng indicators. Next, Petron Corporation. So, nag-bounce ng konti. So, buti hindi yan tuloy yung downtrend. Lumalaban siya and magre-retest ng MA 100. Okay? So, maganda yung kita niya. 65%. So, good sign para makabalik sa MA 100. So, kababalik lang sa RSI 50. Okay? So, ito yung pinaka-range natin. So, nag-close siya 2.39 up ng 4.82% and 800K net foreign buy. Next, APX. So, papunta na rin sa taas. Nayapa, nag-Dow G. So, pero lagay ko na dyan sa 17 pesos and MA 100 yung pinaka support level natin. Okay? So, ito yung range natin sa kanya. Last time, so ito, hindi pa overbought. So, RSI 64. Hindi, gap up. Nag-close siya 16.26 up ng 4.36 under 12 million net foreign sell. Hopefully umabot dito bago mag Friday ulit, di ba? Long weekends. And then lastly, si Emperador, so nagparamdam. Hopefully may follow-up bukas kasi sa FTSE. Pero hindi rin ganun kaganda pala yung niya, yung galawan niya. Ayan. May range lang siya, no? Malaki ba to? 4%, no? Kaso pag nag-buy and sell ka, 1.2% na yata yung natin, di ba? So, halos ganun din. Mayroon na maka-timing dito sa bandang baba. Okay? So, range trade. Nag-close siya ng sideways. Nag-close siya ng 15.66 up na 4.26% and then 1.36 million net
foreign buy. Okay? So, yun lang muna yung galaw natin for today's trading. So, congrats lang kung may mining ka. Mukhang meron pa siyang sipa for the coming few days. So, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto ng guide. Sali lang po sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.